Hello, hello, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakikinig, kayo po yung nakikinig sa ating daily morning tilaok. And today it's Saturday. And by the way, I'm Riza Velos from the Sanctuary Church Community Fellowship International. And samahan niyo po akong basahin ang focus verse natin sa umagang ito. Sa John 10:28 AMP version, sinasabi po dito, "And I give them eternal life, and they will never ever by any means perish, and no one will ever snatch them out of my hand." Let's pray po. Father Lord God, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, patuloy na manguna ka po and nawa bigyan niyo po ako ng wisdom and knowledge sa umagang ito na ikaw yung patuloy na maramdaman at makita po ng mga tagapakinig sa umagang ito na Lord, kung ano man po yung mga sasabihin ko sa umagang ito, nawa manggaling ito lahat sa inyo, na magkaroon po sila ng aplikasyon, ng encouragement, ng realization sa kanila pong mga sarili, Panginoon. And Lord, nawa patuloy na manguna ka po hanggang sa aking buong mensahe po sa umagang ito. Maraming maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang title ko po sa umagang ito is The Promise That Never Fails. Sa atin po, 'di ba, bilang tao, marami po sa atin na nangangako, pero yung iba po doon is napapako. Pero sa umagang ito po ay may isang pangako na kailanman hindi hindi mapapako. At ang pangakong iyon po ay nagmula kay Jesus. Ito yung buhay na walang hanggan at ang kanyang walang hanggang pag-iingat sa mga tunay na sumasampalataya sa kanya. Sa mundo po natin, punong-puno tayo ng uncertainty and maraming tao po nang nawa-wonder if they are truly safe and secure. Kasi 'di ba po sa nababalitaan natin ngayon, iba't iba na ang at iba't ibang balita na ang hindi magagandang lumalabas sa ating feeds, sa napapanood natin sa TV, and sa buhay po natin, it feels po ng trials, fears, disappointments, and uncertainties that often make us feel weak and vulnerable. Pero mga kapatid, sa nabasa natin dito po sa verse na to, Jesus give us powerful promise to those who belong to Him. And ano po ba yung promise na yon? Yun ay eternal life and complete security. Our assurance does not depend on our ability, our own strength, but on the faith grip of God, of good shepherd. Kung babalikan po natin, 'di ba, yung unang sinabi ng Panginoon na I give them eternal life. Kasi eternal life po is not something we earn through good works. Hindi po siya yung kung anong ginagawa natin sa araw-araw na mga magagandang bagay na ginagawa natin. Kasi ito po ay regalo ng Diyos na ibinigay sa atin at binigay sa mga taong totoong naniniwala sa Kanya. Malinaw na sinasabi naman sa atin na kung sino lang ang tumanggap at may totoong pananampalataya sa Panginoon, ang siyang makakatanggap ng eternal life. This life begins the moment we place our faith in Christ and continues forever in His presence. Remember po that those who truly belong to Christ have the assurance of salvation because it depends on His faithfulness, not on our strength. Kahit na minsan nakakaranas po tayo ng mga iba't ibang pagsubok, ng kahirapan, at failure sa buhay, God's promise remains unchanged because He is faithful to His promises. His hands represent His authority, protection, love, and power. The enemy may attempt us or yung mga circumstances na sina-challenge tayo and people may discourage us. Pero tandaan po natin, nothing is stronger than Christ's grip on His children. Kasi we are safe po because we belong to Him. Yun ay kung totoong belong talaga tayo at dikit ba talaga tayo sa Panginoon. Trust in His love rather than our own ability to hold on to Him. Our confidence po is found in the one who faithfully holds us every day. And there are three important truths po sa mensahe natin sa umagang ito. Number one is, salvation is a gift of God's grace.
Kasi salvation is not something we can earn po through our own efforts lang. It is a gift that Jesus freely gives to those who believe in Him. Again, who believe in Him. We all know that the eternal life is a gift from Jesus, as I said earlier po, na hindi natin ito pinaghihirapan o pinagbabayaran dahil lang kailangan naman natin ay maniwala at sumunod sa Panginoon. Tinatanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. And remember po na that God is the only one who can give this gift. He is the source of our salvation, not on our own works. Instead na mag-rely tayo sa kung anumang achievements na nakukuha natin sa ating buhay, sa ating mga ginagawa, we should place our trust completely in Christ, live each day with gratitude for the gift of salvation He has freely given. Number 2 po, God's promises give us confidence. Tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako, and His promises po can be trusted completely. Our assurance come from His unchanging word, not from our changing feelings or circumstances. Kasi Jesus promises that His followers will never ever perish. Kasi ina-emphasize po dito yung certainty and reliability of His promises. Kasi whenever doubts or fears arise, choose to stand on God's promises. And dapat po ma-remain natin yung confident in His faithfulness. Kasi remember, God's promises instead of our emotions. And number 3 po, Christ faithfully keeps those who belong to Him. Jesus continually watches over and protects His people. His care is constant. Walang palya sa Lord, and His power is greater than any force that could threaten us. Palagi tayong poprotektahan ng Panginoon sa kahit anumang hamon ng ating buhay. Minsan tayo pa nga pong mga tao ang hindi nagiging tapat at inconsistent pagdating sa ating Panginoon. But God is always faithful. No one has the power to take God's children away from Him. Kahit tayo ay nagkukulang, nadadapa, at ang Panginoon ay nananatiling tapat sa kanyang mga anak. At patuloy niya tayong iniingatan habang tinatawag tayong mamuhay sa pagsunod sa Kanya. His protection is stronger than any enemy or circumstances. Whatever challenges you face today, mga kapatid, nawa manguna pa rin sa atin yung pagtitiwala sa Panginoon, and nawa si Jesus pa rin yung maging dahilan ng ating pagbangon sa araw-araw, because Jesus is holding you securely. Yung peace na hinahanap natin, si Lord lang ang kaya makapagbigay nun sa atin na kasakop niya. Find peace knowing that nothing can separate us from His loving care. Kailanman hindi pababayaan ng Panginoon ang mga taong lumalapit at tumatanggap ng tunay sa Kanya. And lastly po, paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo na security is found in Jesus Christ. As we walk with God, Him each day po, na we can live with confidence, peace, and hope, knowing that our lives are safely in the hands of our good shepherd. Kasi ang sarap lang po sa feeling, no, kapag alam nating safe tayo, kapag yung araw natin kumpleto na kasi meron tayong Diyos. Ang sarap lang sa feeling na may gumagabay sa iyo. Nawa maitanim natin sa puso't isipan natin na apart from Christ, we cannot experience the eternal life and security that only He can give. Basahin po natin ang ating prayer points. Prayer for the lost. Pray that the lost will hear the good shepherd voice and follow Him in faith. Heavenly Father, Lord, we thank you sa mensahe mo ngayong umaga na to. Panginoon, ang dami po naming na-realize, ang dami po naming natutunan sa mensahe mo na, Lord, patawarin mo kami kung minsan lumalayo at tinitaken for granted ka namin, na Lord, pwedeng nadadown lang kami, pwedeng
hindi lang namin alam yung gagawin namin. But Lord, thank you dahil nalaman po namin itong mensahe na to sa umagang ito. At ngayon, Lord, patuloy na magtitiwala kami sa inyo, patuloy na kayo ang una naming lalapitan, Lord. Kasi kung sa iba kami lalapit, Panginoon, hindi namin alam kung gaano ba okay yung maitutulong neto sa amin. But Lord, alam namin kapag nasa inyo kami unang lumapit, ramdam na namin agad yung security, ramdam na namin yung totoong pagmamahal ninyo. Kaya Lord, maraming maraming salamat po. And nawa po sa mga taong napapalayo sa inyo, pinipray po namin na patuloy silang lumapit, patuloy nilang maramdaman yung pagmamahal mo, maramdaman nila yung totoong pananampalataya sa inyo, Lord, as we walk with you, Panginoon. Kaya Lord, maraming maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen.